Welcome sa video number 3 ng mini course natin for support and resistance. By now, alam mo na what support and resistance is. Alam mo na rin paano siya i-plot ng mas malinis. Now, nasa part na tayo na kapag ikaw na yung nasa chart, minsan mapapaisip ka pa rin, tama ba tong support ko? Valid ba tong resistance? Or, dinodrawing ko lang to kasi gusto ko makahanap ng trade? And that's normal. Kasi support and resistance is simple to understand. Pero sa actual chart, madaling mag-overthink. So, in this final video, papakita ko sa iyo yung simple tools na pwede mong gamitin para mas ma-confirm kung valid ba yung levels mo. We'll talk about moving average, previous highs and lows, and later may surprise ako. May AI tool tayo na pwedeng gamitin para hindi ka lang nahuhula sa chart. Kasi remember, the goal is not to draw more lines. The goal is to make better decisions. Yung unang indicator na gagamitin natin is moving average. So, punta tayo sa ating charts and then here you can see, punta ka lang sa indicators and then search mo lang dyan moving average. So, sa akin, nandito na siya. No? Yan yung EMA natin. Okay, so andito na sa chart ko. So, pwede ko na lang i-on. Right, so pag-usapan natin, bakit pwede natin siyang gamitin as support and resistance. Now, itong moving average, nag-act din siya as dynamic support and resistance. Now, check natin dito sa charts yung mga example or evidence na from time to time nag-act siya as support and resistance. Right? So itong nandito sa chart ko ngayon is yung ating 200 na moving average. Right? And then as you can see, every time yung price ay pumupunta malapit or at least nagta-touch doon sa ating moving average, nagre-react yung price. Now, gusto ko lang pakita sa inyo yung mga recent example. For example, here, and then dito din, right? Kita din natin siya dito, nag-act siya as resistance. Okay, no, kailan naman siya nag-act as support? Hanapin din natin yung mga chances nag-act siya as support. So you can also see etong time na bumaba yung price dito, nag-act siya as support, umangat yung price, here, umangat yung price, dito din, and then dito din. So, we can use itong moving average natin also additional doon sa ating support and resistance na na-draw. Okay, to add more confluence sa ating support and resistance. Now, ito ay 200 moving average. And then, nasa 4-hour time frame ako. You can also add yung ibang mga moving average natin like itong 50, 100, or 20. So, i-try ko lang siya on dito. And, yan. So, unahin muna natin yung 100. So, yung 100 also act as previous resistance here. Diba? Nag-act din siya as dynamic support and resistance. So, try din natin dito. Nag-act siya as, kumbaga, support. Naging resistance din siya dito. Right? So, there are lots of times na makikita natin na nag-act yung ating EMA 100 sa support. Same goes with yung ating ibang EMA. Right? So, yung mga 50 saka yung ating 20 na moving average. So we can see here, nag-act siya as support after a move up and then nag-bounce siya dito sa ating dalawang EMA, then nag-act siya as support, umangat yung price, nag-pull back dito sa ating EMA, then umangat yung price. And then nag-act din siya dito as resistance. So nung price ay nasa baba na, umangat yung ating price. Meron dalawang EMA dito, 20 tsaka yung ating 50, nag-act siya as resistance. Okay. So yung ating moving average na to, yung pinapakita ko sa inyo, hindi siya magic na every time ando na yung price ay magsisell ka na kaagad or magbabay ka na kaagad. So mas nagwo-work itong ating moving average sa trending na market. Ako personally, I really love itong 200 na moving average. Right as a dynamic na support and resistance. So again, wag kang mag-buy or wag kang mag-sell. Dahil yung price ay nasa EMA. Gamitin mo lang siya as additional clue na this level or this price here could react kasi merong 200 EMA doon. Okay. So ngayon magkaroon tayo ng very short na exercise about EMA. So magpa-plot ako dito ng mga resistance and then support and then titingnan natin kung kailan o ilang beses yung ating EMA ay nag-act din or naka-align doon sa ating dreno na resistance or support. So here, lagay ko dito. Right, nasa 4-hour time frame pala ako, Check din natin here. Level na to. And then check din natin dito. So kahit ito muna. Right, so ito yung kumbaga additional din nagpapadagdag sa confluence
once yung ating resistance na nilagay, no? And then nakaganda pa, andun din yung ating EMA nakapatong. So try natin i-on. Yan, so for example sa case na to, we have a resistance na nilagay dito, and then nakita din natin, no, na yung EMA andun din. Right, so isang example here, same goes with here, EMA is above, and then yung ating price nasa ilalim. Then we have yung mga reactions, no, rejection ng price dito, and then trinay niyang pumunta sa EMA. Alright, so and then also here meron tayong resistance dito. EMA is naglalaro, yung price naglalaro just between sa EMA, then once na napunta na siya sa baba ng EMA, then price ay dumiretso pa baba. So same goes with here. So dito naman nag-reject siya pero yung EMA nasa baba pa. Okay, so nag-act siya as very minor na support dito banda. So if nakikita nyo yan, so minor na support, pero syempre since sa higher time frame tayo ay napababa dito sa ating sa gold na to, no? So nakita natin na papunta pa rin siya sa baba. We also can find yung other examples here. Yan, so ito mas clear din. So pag naglagay tayo ng trend line, for example, EMA was also there. Okay, and then naglagay tayo ng additional na support and then resistance. Ito yung resistance previous resistance here, support naging resistance, and then sobrang ganda nito if titingnan nyo mabuti, nasa EMA siya plus nasa ito ay previous na resistance before, nag-broke yung price, bumalik, andun yung EMA plus andun yung support. So ito yung mga A plus setup talaga, no? Then ang nangyari pa, merong confirmation candle. Then what happened after itong move na to? Okay, kasi again, pinag-uusapan natin dito yung EMA ay nag-act din siya as dynamic support and resistance. So, look what happened after that. Price ay sobrang umangat ng todo. Yan. So, dito siya nangyari. And then, padire-diretso na siya. Okay, so ito yung pinakamagandang example sa ibig kong sabihin na how yung ating EMA could act as dynamic support and resistance. And then ang nakaganda pa doon, if align siya sa ating plinat, no, dito sa ating price mismo, no, na zone. So kagaya ng example na to. So for example, kung naglong ka dito, yan, SL mo is below sa EMA and below sa structure, yan, pwede mo nang makuha kaagad to. Not easy one is to 2 trade. Alright, so again, hindi magic yung EMA, pero additional clue kung saan pwede ka maghanap ng additional na mga strong support and resistance. So try natin bumaba ng time frame and titingnan naman natin anong itsura ng EMA 200 natin doon. So for example, in this case, dito tayo sa 4-hour time frame, pababa yung ating EMA, nasa taas, price is pababa. Right? So pagpunta natin dito sa 1 hour, yan, so EMA ay mas closer doon sa price, no? So kikita natin dito, nag-act pa rin siya as resistance here. Now again, yung question, coach, ano yung susundin ko na EMA na mas maganda? Well, I prefer na gamitin natin yung mas higher na time frame. Okay, so dito nakita naman natin nag-act pa rin naman siya as resistance here. No, pagdating dito, medyo lumagpas yung price. Right? So dito mas bagay na to sa mga day traders natin, ginagamit nila to. Let's say for example, nagte-trade ka ng 5 minutes or 15 minutes, no? Minsan 1 minute nga yung iba. So yan, so for here nag-act din naman siya dito as resistance, and then here support. Ilang beses siya nag-hold dito, no, sa price na to as support, no, itong ating 200 na daily moving average. So ngayon nagsisimula ka pa, ang gusto kong i-focus mo muna talaga ay mahanap yung mga A+ na setup like this, no, na merong resistance na na-draw mo plus yung EMA din, andun din siya nakasalubong. So ito yung mga magagandang setup talaga. Well, may mga times naman talaga no nagre-react pa rin yung price pag ganyan, even yung EMA ay nasa baba natin kasi yung direction ng price or yung overall na trend ay pababa. Pero itong mga A+ setup na ibig kong sabihin ay ito yung mga gantong itsura. Right, so hanap tayo, yan, itong mga gantong itsura. Yan yung mga A+ na setup natin. Meron tayong resistance na drawing plus andun din yung EMA natin nakasupport. So ito pa sa buy position naman. So tingnan natin. So meron tayong support dito, 'di ba? Ito yung mga hanapin mo muna as starting out pa dito sa trading. So yung price, resistance siya dito banda, na broke yung level, yung resistance naging support,
bumaba yung price, andito siya sa ating currently support, plus andun din yung EMA present. Yan, so nakita natin after doon nangyari, nakita na yung mga multiple rejections sa zone na to, then lumipad na yung price. Right? So again, pwede ka pa rin naman mag-buy kahit let's say for example dito or let's say dito. Okay, but right now, kailangan mo nang simulan mo sa pinaka-basic. Nung pinakamagagandang setup ay yung andun yung support mo, tsaka andun yung resistance, right? For a buy, andun yung support, then andun din yung EMA. Nagkadikit silang ganito. So, meron pa tayong isang tool na pwedeng gamitin. Okay, yung tawag dito is pivot points or yung previous highs and low. Okay, itong previous highs and lows, simple lang siya. Okay, na kumbaga additional reference mo kung ano yung mga points, yung mga tinitingnan din ng traders na pwede nating tingnan. So dito, mas makikita natin yung pinaka-high talaga at saka low no, ng price. So ibig sabihin, kung nakita natin yung mga highs and lows na yon, pwede tayo doon mag-draw ng ating resistance at doon pwede din tayo mag-draw doon ng ating support. So dito sa inyong indicator, search mo lang pivots, tapos itong highs and low, yan, pivots, pivot points, high, low, yan. So naka-star na siya sa akin. Okay, so i-on ka na lang and then makikita ninyo dito yung mga numbers na ganito. Right? So ano ba yung ibig sabihin yan? Yan yung mga highs, no, previous highs and lows ng market. Okay, so mas madali na lang makita, okay, ito pala yung potential na support natin. Yan, itong andito. No, so kaysa naman malito ka pa, hanapin mo yung sobrang daming mga lows na yan. So hanapin mo yung mga main talaga na lows tsaka sa high. So very quick lang actually to, but additional lang din no, sa inyo para let's say nahirapan talaga ka maghanap ng mga highs tsaka low. You can use this as an indicator para mas madali ninyo makita yung mga highs tsaka low natin. For example, sa case na to, erase muna natin yung mga drawing. No? For example, erase natin, i-hide muna natin yung ating EMA. Punta tayo sa daily time frame. Yan. So ngayon nalilito ka na, saan ba yung high dito, saan ba yung low dito? Alright, kasi mas malilito ka, sobrang dami niyan. So ngayon pag inon mo yung pivots, highs and low natin, yan, mas madali na lang makita, ito pala yung mga previous na high, dito talaga siya. Ito naman yung isa, higher that, then ito pa yung low. Yan. Alright, so pag nasa 4-hour time frame, syempre dadami yan kasi mas maraming mga highs and lows doon kasi pumunta tayo sa lower time frame. So here makikita natin itong mga magka-level no, na mga price na to. So almost magka-level. So we can draw our resistance here. Yan, additional high. Meron pa dito. Okay, we also have previous support dito. Yan, anong nangyari? Ito, very textbook talaga, yan, no? So, titingnan natin dito. Ito yung low na na-identify nitong indicator na to. Nung na-break siya, so, yung rule natin or principle natin palagi, every time a support ay na-broken, it will turn into resistance. So, that's what happened here. So, ito yung pinaka sobrang perfect na example sa point ko na to, no, when you want to use yung pivot highs and lows. So, again, as a beginner, kailangan mo muna to right now. Kaya hindi naman habang buhay mo to gagamitin. Okay, ako in this time hindi ko naman na to ginagamit. But as a beginner, kailangan mo siyang simulan para masanay yung mga mata mo na makita yung mga highs and lows. Kasi ito, highs and lows na to, dun kasi bumabalik yung price. Dun kasi nagre-react yung mga price. Now, here's the problem. Even if alam mo na paano mag-draw ng support and resistance, manual analysis can still be confusing. Kasi minsan, two traders can look at the same chart, pero magkaiba yung level na i-draw nila. Yung isang trader magsasabi, eto, support ko to. Yung isang trader naman magsasabi, hindi valid yan. And if you're still starting, which you are right now, then yung mga bagay na ganun can make you overthink. Tapos, ang nangyayari, instead na mas maging clear sa'yo yung chart mo, mas lalo kang nalilito. You start drawing sobrang daming lines, line dito, napuno na tuloy yung chart mo ng lines. You start marking every small reaction, you start adjusting yung mga levels na ginawa mo para lang fit doon sa iniisip ng iba or sa bias mo. And delikado yun kasi minsan hindi ka na talaga nag-a-analyze. Hinahanap mo na lang yung reason para i-justify yung trade na gusto mong pasukan. Eto, buy talaga to, dapat maghanap ako ng support. Ganun.
So that's why indicators like moving average, previous highs and lows, pwede siya makatulong, especially sa'yo na nagsisimula pa. They give you additional reference points, pero even with those tools, kailangan mo pa rin i-interpret. Kailangan mo pa rin itanong, malinis ba yung level? May strong reaction ba? Obvious ba siya? O pinipilit ko lang? And honestly, that's one of the hardest parts of trading. Hindi lang yung pag-draw ng line. Ang mahirap is knowing kung may sense ba talaga yung line na dinodrawing mo. That's why verification matters. Kasi the goal is not to be perfect, but the goal is to reduce guesswork. So, nabanggit ko kanina, meron akong surprise sa inyo. Eto pa, kung beginner ka, nagsisimula ka pa lang, try mo talaga to ng mabuti. So, balik tayo dito sa computer and kailangan mo lang pumunta doon sa ating main portal. Ito yung website, app.the30minutetrader.com. So, kailangan mo lang mag-login. So, login muna tayo. So, ngayon, andito na tayo inside sa ating Mate portal. Sobrang lupit, diba? So, punta lang tayo dito sa ating Mate AI. So, ito yung ituturo ko sa inyo. Yan. Punta tayo sa Mate AI. Then, ang gagawin natin, kukunin natin yung ating analysis doon sa trading view. So, screenshot natin yun. Lalagay natin dito. Tapos, tatanungin natin siya. Kasi itong Mate AI, kasi this is built by traders. For traders. Sobrang galing, di ba? So, kung kilala nyo si Coach Tim, siya yung gumawa na ito. Shout out, Coach Tim, di ba? Yan. So, ngayon, for example, sa case na to, yan, ito yung analysis ko. For example, sabihin ko, ito, support. So, ngayon, ang gagawin lang natin, tatanungin natin si Mate AI kung valid ba yung support ko na to. Okay, so, i-screenshot ko to. Tapos, let's say, erase muna natin tong iba, no? Para makita niya, ito lang muna. Okay, yan. So, papakita ko to. Ganyan. Erase din muna natin yung ating mga lagyan muna natin ng EMA din. Yan, so yan yung EMA. Ganyan, right? Eto, so ngayon tatanungin ko siya kung itong mga drenowing ko ba dito na support sa resistance ay valid ba. Okay, tatanungin natin siya. Kasi again, itong AI na to, nag-act siya as coach also, no, na pwede nating tanungin. Okay, so kunin natin yung screenshot, copy natin yung image na to, punta tayo doon, lagay natin dito. By the way, pwede ka pala magtagalog dito. So, tatanungin ko siya. Sabihin natin, valid ba yung mga support and resistance ko? Yan. So, send ko yung screenshot plus ito yung tanong. Hintayin natin yung sagot niya. So, eto na. Naglabas na siya ng sagot para sa atin. Sabi niya, oo, mostly valid yung zones mo, mate. Pero may isang important correction. Yan, eto, 'di ba? So top zones mo okay and support. So dito makikita mo kaagad no kung ano yung advice niya sa ginawa mong support saka resistance. So again, as a beginner, sobrang helpful to sa iyo kasi nagdo-draw ka ng mga random support and resistance, 'di ba? So ngayon, eto na, ginawa mo yung part mo. Naghanap ka ng malinis na support saka resistance, gamit mo yung indicator na naturo ko kanina, plus meron pang additional na filter para talaga mahanap mo yung mga malulupit no, na mga area like support and resistance. So here, nakita kaagad natin, meron na kaagad siyang advice, meron na kaagad siyang sinabi no, na pwede nating gawin. So yan, nakita din natin dito, meron siyang advice na binigay. For example, next action, i-check mo kung alin sa zone mo ang may pinakamalinis na rejection at pinakamadaming reaction. Doon mo i-prioritize. Huwag lahat pantay ang timbang. So yun yung sinasabi niya kasi if napansin natin, no, nakita niya siguro no, sobrang dami nating nilagay. Okay, so try natin maghanap naman sa ibang pair. Kasi sa lahat ng pair, nag-work to. Okay, so for example, eto. Hanap tayo dito. Yan. Sa ating Euro USD. Yan. For example, meron akong nalagay dito na support and resistance. Ito tayo sa higher time frame. Check din natin to. Okay, kahit trend line, check natin. Right? Kita natin. Maganda no na mas makita niya talaga yung entire picture. So, try natin erase yun para hindi siya malito. Yan, yung mga support and resistance mo talaga natin. Yan. Tapos, copy image. So, ngayon, ang itatanong ko sa kanya ay ano yung chances na gaano kalakas sa tingin mo itong support zone na naka-highlight sa chart ko. Yan. Natin So kahit gantong klaseng question, no, kaya niyang i-analyze yun.
Sabi niya medyo medium strength. So 'di ba? So okay, magte-trade ka pa ba medium strength? Okay lang. So yun. So sabi niya, bakit? May confluence pero na-tap na siya before. Okay, so yung mga malalakas kasi na support and resistance mas maganda, hindi pa siya na-tap. Okay, so ang meron din siyang sinabi no, itong reading niya, right? Tapos meron mga practical rule na ibibigay siya. So kapag price dumikit dyan, wait for a reaction first. So yun yung advice naman niya. So nakita natin, meron siyang explanation, meron siyang ibibigay na advantage doon sa binigay mo or disadvantage man, and then advice. Ano yung mga pwede mong gawin. So kung ikaw kakasimula pa lang mag-trade, of course nalilito ka, hindi ka gaano ka sure doon sa mga dinadrawing mo na or nilalagay mo na support and resistance. So again, additional confluence ulit to, just to check kung gaano ka strong yung levels ng mga nilagay mo. And that's it for our mini course on support and resistance. So sa first video, we learned na support and resistance ay hindi siya magic, no? Hindi siya magic lines, it's reaction zones. So sa second video naman, natutunan ninyo how to draw cleaner levels without overcrowding your charts. And in this final video, ginamit natin yung mga simple tools, no, like moving average, and then yung ating pivots, highs and lows, and then of course yung ating Mate AI to help verify kung valid ba yung mga support and resistance mo. But remember, tools don't replace your thinking. They help you build a better process. So, less guessing, less overthinking, more structure. Kasi simple lang naman talaga ang pagpa-plot ng support and resistance. Pero kung wala kang process na ginagawa, especially pag nagsisimula ka pa lang, sobrang malilito ka talaga. So master the basics first, and then understand where the price reacts, why those areas matter, and always remember, support and resistance is probability. Yan yung word na tandaan mo, probability. No, hindi siya prediction. So yun lang. Alright, so if you want the full step-by-step roadmap sa community of 19,000 plus, no, actually mga 20,000 plus na nga na traders no, nandoon, no, na naghahatakan pataas, click mo yung link nasa description to book a call with one of our team. So see you doon sa next video.